Welcome mga kababayan. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Ano ba talaga ang naging issue rito? Implement contractualization here is really absurd and ridiculous already. Ba't ibang pananaw? Isa ang agenda. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Alright, magandang umaga po and welcome to the Agenda Media Forum. Samahan niyo po ako sa maikling segment natin na tatalakayin natin ang paghatid sa ICC kay Duterte ng taong bayan. This is Pas G sa ngalan po ni Attorney Fred Bison. And today, we're gonna delve into the implications ng development in terms of the country's justice system, international law, and the broader fight for human rights and accountability ng ating bansang Pilipinas pagdating sa usapang Rodrigo Duterte. And today, joining us today, renowned human rights lawyer with decades of experience advocating for marginalized sectors, principal legal counsel for several landmark cases involving human rights violations in the Philippines. Siya po ang nag-spearhead ngayon ng mga kampanya for justice in collaboration with victims and families and international organizations. Friends, samahan niyo po ako and welcome. Bayan Muna Party List Chairperson and former Member of Congress, Attorney Nery Colmenares. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga, Pas G, Pastor Gary, at magandang umaga po sa lahat ng mga kasamahan natin sa media at sa mga nanonood at nakikinig. Siguro po, direct to the point na rin po ako, no? Minsan lang namin kayo ma-imbita dito sa busy ng schedule ninyo. Salamat sa imbitasyon. Yeah. Could you give us a more enlightenment and elaboration sa process po ng filing ng ICC case against PRRD? At ano po ba yung role ng isang Pilipino in initiating it? Yes, well, kung actual process ng pag-file, maraming patayan sa Pilipinas noon. Ang problema ng maraming pamilya ng biktima, hindi sila nakakakuha ng hustisya. Hindi sila makakuha ng documents nga lang. Humingi sila ng mga police blotter, SOCO report, police report. Ayaw talaga ibigay ng mga police noon. No? So ang nag-consult sila sa mga human rights lawyers, ang sabi namin, mahirap mag-file kayo dito sa Pilipinas other than the fact that President Duterte is very powerful. He controls all the investigation agencies and even the prosecution. Immune siya from suit. Ang presidente kasi may jurisprudence dito na hindi mo pwedeng kasuhan. So sabi ko, the moment you file it here, dismiss agad yan. So sabi nila, anong recourse? So we said, if you want, you can try the ICC. So ayun, nag-draft na kami ng complaint. Sabi nila, sige, file natin. And then we filed it on 2018, August of 2018. Yung kaso ng mga pamilya ng biktima under Rise Up for Life, yung isang church human rights association. At nagsampa na and kinasuhan si President Duterte doon ng crime against humanity. Okay. Ilang taon na rin namin na napapanood to, no, tong issue na to. Can you help educate someone like me o yung ordinary nating mamamayan? Ano po ba talaga ang mga allegations na dinadala natin sa ICC? Ito ba ay strong allegations or evidential proof sa claims na ito? Kasi hindi namin alam, nakikita lang namin, dadalhin siya dun sa ICC. Help us out. Understand ano ba itong mga allegations na ito? Yes, ang ICC was created by the international community to go after the most serious crimes na ginawa ng the most responsible. Ang ICC hindi siya masyado nagkakaso sa mga sarento, Prime Minister, General, Presidente, yung mga hindi makakuha ng hustisya sa bansa nila. So ngayon, we filed the case, crime against humanity, dalawa yun. Ang una, murder, kasi maraming patayan.
At pangalawa, other inhumane acts. Itong other inhumane acts, ito yung mga kinulong ka, tinorture ka, arrested ka, na walang warrant, lahat ng mga inhumane acts sa'yo, yung mga palit-ulo, yung mga ganong tipo ng mga gawain, kasama rin yan doon. So dalawa, yung pagpatay and other inhumane acts naman na nagawa sa mga Pilipino nung panahon ni President Duterte. Wow. Ebidensya lang, ang ebidensya lang, nagtanong ka naman ng strength ng ebidensya, very strong ang evidence ng ICC. No? Dalawa lang naman ang elements na isummarize ko sa dalawang elements yung krimen. Una, widespread or systematic attacks against civilians. Ayun, malakas yun kasi widespread talaga yun. Mula apari hanggang hulo, di ba? So, hindi naman na kailangang prubahan yan. Pati si President Duterte, inaamin niya. Yung pangalawang element is knowledge of the attacks. Dapat si President Duterte alam niya ang mga atake na yon. So ang proof naman dyan, una, yung kanyang mga public statements na sinasabi niya, kill, 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 di ba? Patayin yung drug suspect, drug addict, drug pusher, patayin yon. Pangalawa, patayin yung sinabi niya pa sa public statements niya, huwag kayong mag-alala mga pulis, ako bahala sa inyo, proteksyonan ko kayo, amnesty ko kayo, pardon ko kayo, lahat yan shows knowledge of the attacks. Kasi ini-encourage mo yung pagpatay. Recently, yung pangatlo ay yung statement na mismo ni Colonel Garma. Malaking bagay yon because Colonel Garma testified na not only did President Duterte order the killings, but he funded it using his confidential funds, most likely. Yung mainit na issue ng confidential funds. So, grabe yon. Hindi lang knowledge yun order plus funding. Ang pang-apat na mga ebidensya, yung recent statements niya sa Quadcom. Yung mga sinabi niya, may death squads ako, kill, kill, kill. Inuudyukan ko pa nga ang pulis, in-encourage ko pa ang pulis na udyukan ang biktima na lumaban to dispel. Talagang sinira ni President Duterte sa mga testimony niya sa Senate at sa Quadcom ang narrative ng nanlaban. Kasi matagal nang sinasabi ng mga pamilya na hindi naman nanlaban So doon sa inamin niya na in-encourage niyang pulis na udyukan para manlaban, taniman, barilin. Basta ang punto niya, barilin mo yan. Kasi wala namang pag-asa, mga drug addict na yan Kasuhan mo pa yan sa korte, matagal yan. Barilin mo na para matapos ang problema ko sa Pilipinas. Attorney, question lang. Psychologically, saan nag-emanate at saan nag-uugat yung confidence level ni PRRD? I mean, it's not very normal for someone to admit na pinatay ko to, ganyan-ganyan, in public for that matter, and in all Senate, Congress, sinabi niya, bakit po siya ganun katapang, you think? Actually, malaking kasalanan ng justice system natin dyan Kasi nang mayor siya, Davao Death Squads, libo rin yung patay doon. Hinayaan siya doon Yung mga presidente na nung panahon niya, hindi talaga siya pinakialaman dahil kailangan ng suporta niya. Siya ang power sa Davao So, dahil doon, nagkaroon siya ng confidence na, ginagawa ko na to sa Davao So, wala namang nangyari sa akin. So, lalo na naging presidente siya, nagkaroon siya ng confidence because nung presidente si President Duterte, walang taong nagsisay no sa kanya Pag medyo nag-disagree ka sa kanya, tapos ka So, Chief Justice ka man, Senador ka man, like Leila de Lima, o Ombudsman ka man, like yung si Karandang. Kaya ko yan lahat. So, hindi talaga siya naabot sa dekada niyang patayan doon sa Davao and of course, yung 6 years niya sa presidency as president. And binanggit niyo po kanina, problema kasi ito ng justice system natin. Can you give us an idea, what's the difference between the Philippine justice system at ng ICC? At bakit kailangan natin dalhin sa ICC? Una muna, kung difference lang walang palakasan doon. Dito sa Pilipinas, 2013, naalaala ko, sinampaan ng mga pork barrel, yung Napoles. By 2024 na, hindi pa tapos yung maraming kaso, dismiss pa yung iba. Di ba? Acquitted. Noong 2013, sabi nung lahat, itong lakas ng kaso nito, pork barrel, Napoles, lahat yan. But si Napoles nadali. Pero lahat ng mga congressman, senador, sa public officials,
baliwala, di ba? So, yan ang justice system na hindi naman nangyayari sa ICC dahil wala namang palakasan doon. Pangalawa, ang kinaiba doon, pag nagsampa ka sa ICC, at ito naman yung para sa mahihirap, nakakatulong, pag sampa mo kasi, ang prosecutor na mag-imbestiga. Siya na lahat yon. Wala ka ng gastos. Pagtingin ng prosecutor, based sa investigation niya, malakas ang kaso mo, di malakas, sampa niya yon. Pagtingin niya hindi malakas, hindi niya isasampa yon, di-dismiss niya yon. So, naghihintay ka bilang complainant, lalo na pag mahirap ka, naghihintay ka na lang sa Pilipinas kasi gagawin niya na ang lahat para imbestigahan dito. Dito sa Pilipinas, file ka ng file dyan, lalo na kung medyo mataas na tao yung filean mo, abay, ang tagal nun. Pangalawa, magastos, siyempre. Pangatlo, sa tagal, ang mahirap, wala nga silang pamasahe papunta sa korte. Kung 5 taon yan, 6 na taon na balik-balik ka sa korte every month, hindi kaya ng mahirap yan. Bakit po ba ganun? Hindi kita question as part of the justice system. Yes. All these years, decades, centuries, bakit po hindi natin mabago-bago yan kung may mali? As a basic rule, ang justice system natin dito matagal. Lalo na pag yung kalaban mo, may mga big time na mga lawyers, talagang madidelay yon. Reset pa nga lang ng meeting. Kaya ko nang tirahan ng reset. No? Correct. Postponement lang. Motion. Akyat sa Korte Suprema, matatalo siya dun, bababa. Tuloy na naman. Akyat na naman ulit. So could it be na PRRD knows that system na kahit na sampahan knows. nyo ako, mamamatay na lang ako, hindi nyo pa ako makukulong? Actually, he knows that system very well at ilang beses niya sinabi publicly, wag na lang kasuhan yung mga yan. Ito may mga abogado yan, mga drug lords. Wag mo lang kasuhan yan. Right. Kasi matagal yan, mahaba. Ito, solusyon ko, simple, di ba? Patayin mo na, solve ang lahat. Akala niya solve lang lahat. Actually, yung 6 years niyang anti-drug campaign, hindi naman na-solve, di ba? So, sana, presidente ka, instead na kung yun pala ang problema, di ayusin mo, kasi presidente ka ayusin mo na mapabilis yan, pero in the end, baliktad yung kanyang desisyon, talagang lalo niyang sinabi sa lahat, huwag kayong magtiwala sa justice system, mas maganda ang street justice. Na hindi naman natin gusto, kasi ayaw naman natin na yung isang lipunan na ang gulo-gulo, patayan kaliwat kanan. Yung anak mo naglalakad lang, marariding in tandem, napagkamalan. Yung anak mo nag-Facebook lang, disagreement sa gobyerno, na-criticize lang isang policy, i-red tag, i-JK. So, hindi yan ang solusyon. Lalong lumala because of that kind of thinking. So, that's the difference between the justice system here at yung justice system naman doon sa ICC. Wow, maliwanag na. Ngayon, gusto ko lang maunawaan on your side, sinimulan niyo yung campaign ninyo, ano yung mga challenges that you and your team hurdled along and even till today? Yes, yung una, syempre yung daily na bira sa mga biktima at syempre sa amin ng mga lawyers, no? In the first place, yung lawyers dapat hindi birahin. Kasi abogado ka lang naman ng, di ba? You should not be identified with your client. Kasi nakalagay yan sa batas na independent practice of the legal profession. Pangalawa, yung biktima. Parang kinawawa pa sila. Parang, ba't kayo nag-file doon? Bakit hindi dito sa justice system natin? Our courts are working. Our courts are working, pero hanggang ngayon walang kaso si Duterte. So how can they even argue in the ICC that our justice system, our courts are working, di ba? So yun. Ang masakit yun, alam mo, Pasji, kasi ang mga biktima, they wanted justice here. Hindi sila binibigyan ng justice. Immune nga sa suit ang presidente. They were forced to go to the ICC. Hindi yun parang ginusto nila. Malay ba naman ng biktima yung ICC na yan? Kaya lang hindi sila binigyan ng hustisya dito. So masakit yon talaga. Ang pangatlong masakit pa ay ganito. Tingnan nyo sa public statements ni President Duterte. Palagi niyang sinasabi, patayin mo na lang yan kaysa sa magkorte-korte pa. Mga korte, mahaba yun. May mga abogado yun, madelay yun, etc. Hindi yun tama. Pag siya naman ang tinatanong, kasuhan niyo ako. Di ba? Ilang beses niya sinabi, kasuhan niyo ako. Ironic na parang may dalawang justice system sa Pilipinas. Para sa mayaman, pag mayaman ka pala, kasuhan mo. Pag mahirap ka, patayin mo na. Mahirap yan Di ba? So, both these
this is a contrast. This is actually a very, very good example of the contrast of justice system na may ibang klaseng hustisya para sa mayaman at powerful like President Duterte at para naman sa mahirap. So, sana wag nilang sisihin yung mga biktima na dumulog sa ICC. In fact, dapat nga ang gawin nilang mabuti dito, kasuhan ang mga salarin kesa sa atakihin ang mga biktima. Of course, there were threats to the families of the victims, kaya we warned them when we filed, pag nag-file na tayo dito, sure kayo dapat na panindigan nyo. Kasi there had been cases dito na umaatras yung sa Pilipinas, di ba? Iti-threaten mo yung complainant, o kaya ang witness biglang na missing, di na makita ang witness. So, all these things, ready naman sila, pero syempre, lalong pahirap sa kanila kasi mahirap lang sila at powerless sila eh. Hindi naman sila makalaban sa kay President Duterte o sa mga pulis niya. So it was really a harrowing experience for them through the years na under these conditions. Well, in your own assessment, attorney, how are we looking at? I mean, do you think there really is possibility of conviction? Is there any success in terms of expectation, or is just gonna drag along until he dies? Sa akin, malakas ang ebidensya. So the possibility of, una muna, issuance of the warrant of arrest, malakas na yon. Tingin It ko can nga, happen. It can happen na talaga. Tinahi na nga siguro ng ICC ang investigasyon niya after the events recently. Ang kanilang ebidensya is very weak. Actually, they do not answer the charges eh. Ang palagi nilang sinasabi, hindi na nilang sabi na hindi naman kami pumatay, hindi totoo yan. Ang sabi lang nila, wala kang jurisdiction. Yes. Totoo po ba yun? Walang jurisdiction? Hindi totoo yon. In fact, hindi nila binabanggit na sa Article 127 ng ICC, nakalagay dyan ng Rome Statute, na ang anumang investigasyon o kaso na nakasampa na bago ka nag-withdraw ay itutuloy ng ICC. Ang claim kasi nila, nag-withdraw na kami, so wala nang jurisdiction. Hindi eh. Pumirma tayo sa isang kasunduan at sinabi nating, tama yon. Kung nasimulan nyo na, tuloy nyo na. Kaya nilagay yun sa Rome Statute ng ICC kasi kung wala yon, maging toothless ang ICC. Kasi pagkasuhan ng ICC si Prime Minister o si President, ang gawin lang pala ni Prime Minister, mag-withdraw. O di, wala na ngayon. Kaya nga nilagay yun eh. Precisely to avoid itong nangyari kay Duterte na dahil nagsampanan ng kaso noong 2018 kami, nung withdrawal niya ng 2019, tuloy na yon. That's the gist of the case. So malakas ang ebidensya kung yun lang. In fact, talo sila ng talo doon sa issue ng jurisdiction. Ang pangalawa, syempre, yung sinasabi, yung mga admissions niya, of course, nagpapalakas yun. Kaya I doubt if the ICC will dismiss the case dahil doon. You know, if you would look at social media right now, attorney, lahat namang investigation, Quadcom, lahat ng hearing involving PRRD, ang taas ng rate ngayon. Is it Yes. because they're expecting conviction to happen, or is it because they're expecting na paglalaro ni PRRD yung mga committee? I think, hindi naman conviction yung ini-expect ng mga tao because the Quadcom is just a congressional hearing. Okay, No? okay. So, but mataas ang attention dyan kasi they're interested on the issues. Yung mga issues na to ay hindi pa nila narinig nung 6 years. Okay. Diba? Ano sila doon sa mga, uy, grabe pala to. Talagang, uy, may pondo pala to, yung Colonel Garma. So, na-interest sila doon kahit na medyo mahaba. Plus, syempre, yung mga witnesses doon, parang nagja-judge ang tao mukhang guilty or mukhang hindi guilty. Mukha kasi depende yan sa sagot So, dito Actually, may bagong ang chismis Ano? Naghihintay lang sila na baguhin na naman yung statement. Kasi yan ang nagiging trend ngayon. Kung sino man yung umaharap,
Mamaya, nagbabago ng statement. Ang problem lang ni President Duterte, under oath yung mga sinabi niya sa Quadcom. So kung bawiin niya yun sa press con, kung sakaling pumunta siya dito past G at babawiin niya dito, baliwala yun. Paano yung mga witnesses? Katulad na Garma, kung sakaling ganun din. Yes. Mag-retract na naman, paano yun? Kung mag-retract sila, ang retraction para sa akin does not necessarily mean na tanggap agad. Yun ang mali naman sa korte. So, aralin kung bakit siya nag-retract, bakit siya And you see that the administration right now is supporting the ICC compared to the previous before. Definitely, ang administrasyon ni President Marcos, ang initial statement nila ay hindi kami mag-cooperate, walang jurisdiction, di ba? Pero, may tectonic shift na dyan. Hindi ko alam kung napansin ng marami, nag-shift yung policy kahit sinasabi nila, ayaw namin mag-cooperate. What were the two shifts? The two shifts, one, sinabi nila na hayaan na namin mag-imbestiga dito ang ICC. Yes, Hindi na kami natin yan. makikialam. Ibig sabihin, papasok ng ICC. Nung panahon ni President Duterte, huhulihin ko kayo pag pumasok kayo dito. Kaya walang tumuntong. Mahirap. So, ano yon? Talagang that's the first shift. Yung second shift ay yung warrant of arrest. Ang sabi ng Malacanang ngayon, pag may warrant of arrest at Interpol ang nagsiserve, ipatupad na namin. Ibig sabihin, kasi ang ICC, may ano siya sa Interpol, ng warrants, for example, warrant of arrest ay ipapatupad, Interpol ang magpapatupad. May agreement ang Pilipinas, international agreement sa Interpol na mag-cooperate ang At submit Pilipinas. to the Interpol Yes. arrangement. So ngayon, pagdating ng Interpol dito, kasama pa yung local na police natin kung hulihin si President Duterte para doon sa ICC. So, these are two tectonic shifts. Hayaan ng investigasyon at pangalawa, pag may warrant, papatupad natin basta dumaan sa Interpol, malaking pagkakaiba na ito. So you're now seeing the light of day, ika nga. Yes, medyo nakakita ng aninag ng pag-asa ang mga pamilya at kaanak ng biktima dahil sa mga pangyayaring ito. So, hopefully ay ma-hurdle ito at sana naman magkaroon na ng hustisya ang maraming mga pamilya na 2016 pa namatay yung anak, 2017 hanggang ngayon 2024 na wala pang nangyayari. Lahat naman na nakikinig, lahat ng nanonood, lahat tayo dito ngayon. Pag may anak ka bang pinatay noong 2016, di ba hinagpis ka na hanggang ngayon wala pang hustisya. Yung pumatay sa anak ko, paikot-ikot lang dyan. So talagang I hope na mag-end ito for giving justice to the victims. Nabanggit niyo yung anak. Pag-usapan naman natin, attorney, yung anak ni PRRD, si Yes. VP Sara. Yes. During the last squad committee or the past squad committee, nakita natin na nandoon siya at sumuporta siya sa ama niya. Yes. Could she be able to use whatever resources that she has in aid of protecting her father bilang tungkulin bilang anak sa isang ama? Use Do you her- think merong bearing yan? Use her resources. Ang resources ng Duterte malaki. Mayaman ang Duterte Wala family. daw pong pera eh. Ayaw niyang pabuksan yung bank account niya eh. Alam niyo, Pumirma naman sir ng waiver. nung nandun ako sa hearing because I'm always invited as a resource person ng Quadcom since start as counsel of the victims. Alam mo, nung pinakita na ni Senator Trillanes yung billions, no? 14 point something billion, dumarating every April or October. Every year, April, October, 14 billion. Pare-parehong amounts. Sabi ko, uy, mukhang tama to kasi bakit napaka-regular ng pasok sa bangko? And the same amounts. Parang komisyon, di ba? So, yun na. Ngayon, nung sinabi ni President Duterte, pipirma ako ng waiver at magbibigti ako sa harap nyo kung sakaling may At ebidensya. pag-resignin ko lahat ng mga anak ko. Yes, lahat yon. Bigla naman akong kumambyo. Sabi ko, uy, baka nga naman walang laman yung bangko kasi ang tapang eh. Oo. Na, uy, bubuksan nyo, bibigti ako. Sige, walang problema. Ngayon, gusto nyo, pumirma ako ng waiver. So medyo nagduda na naman ako doon sa bangko. Sabi ko, baka hindi totoo yun, di ba? Kasi bubuksan niya nga daw. Later on, nung binawi niya, sabi ko, totoo. Pwede. Totoo. Malaking pera sa bangko, biglang binawi. Style Duterte lang pala yung
kunyari na bubuksan niya, pero wala talaga siyang intensyon. At ang masama, na-predict ni Senator Trillanes yon. Sinabi ni Senator Trillanes, babawiin niya yan mamaya. Binawi nga. Prophetic so, yun. Hindi, sinabi niya yan actually ni Senator Trillanes nung kasagsagan ng challenges, yung question 2017, 2018 yon. Nasabi niya, buksan, sabi ni President Duterte. Sige, buksan, magkita tayo sa bangko. Pumunta si Senator Trillanes sa bangko. Hindi naman dumating si Duterte. Sabi ni Trillanes, style mo lang pala yun, sabi mo, buksan. But yung lumabas sa media noon, Duterte willing to open, willing to waiver. So marami na sigurong naniwala noon, hindi na nila napansin yung sunod na balita na hindi pala pumunta si President So naniniwala Duterte. po kay Attorney na ang paghahatid sa ICC kay Duterte ng taong bayan ay magaganap? Sa akin, yes. Very confident ako dyan sa punto na tingin ko malakas ang ebidensya namin. At kung yung kanyang sagot lang palagi ay issue ng jurisdiction, matatalo talaga sila dun. Kasi pumirma tayo sa treaty na nakalagay na may jurisdiction Pangalawa, ito pa yung ano ko dyan kila President Duterte. Second question kasi nila sa ICC, anong soberenya natin? Bakit naman tayo susunod sa mga international agreements na yan? Una, pag pumirma ang isang bansa ng international agreement, parang you waive a portion of your sovereignty. Halimbawa, GATT, WTO, EDCA, pwedeng maglagay ng Amerikano dito ng maraming bases. Ganon yung kanilang, of course, trampling yan ng sovereignty natin para sa tingin ng iba kasi it's an unequal agreement. Pero, si President Duterte, hypocrite siya. Itong mga Duterte, hipokrito sila na very, sila sa sovereignty at nalilito ako sa kanila si President Duterte, hypocrite sila kasi nung panahon nila, hinayaan nilang kunin ng China ang West Philippine Sea. Tapos ngayon, bigla kang nationalist, bigla kang pro-Filipino. Ayaw mo ngayon sa mga puti na yan kasi international, I would face a Filipino judge. Hipokrito talaga na ngayon bigla silang naging nationalist matapos nilang ipamigay ang ating territorial claim din sa West Philippine Sea. So, hindi yan tatanggapin ng ICC yung mga ganong klaseng argumento. Only in Kasi the Philippines. Only in the Philippines. Kaya yun siguro ang isang masabi ko na bakit malakas ang ebidensya at kung ganun-ganun lang ang kanilang argumento, matatalo sila doon. And we feel your spirit in this, We feel your confidence and optimism. Ngayon, may maganda akong tanong, Attorney. Ano naman ang pwedeng gawin ng mga ordinaryong citizens para sumuporta sa laban for accountability at matiyak ang hustisya ay makamit ng mga biktima ng war on drugs? Malaki ang partisipasyon ng mamamayang Sige po, Pilipino. manawagin nga tayo sa kanila. Hindi, una muna, yung issue ng patayan, concern nating lahat. It doesn't matter whether you voted for Duterte or Marcos or Lenny. Doesn't matter. Lahat tayo, ayaw natin na ang lipunang ganyan paglakhan ng ating mga anak. Sabi ko nga kasi, naglalakad lang, marariding in tandem So, kung may adik ka mang anak, gusto mo bang patayin na lang basta? Kung totoong adik, sige, patayin na lang ba yan kasi nalulung sa droga? Hindi naman natatama yun. Ang masama pa, maraming hindi naman addict, patay din. Kasi may quota may reward So kahit nakatambay sa kanto, barilin ko na lang, may 50 mil ako dito, di ba? I-report ko na lang na drug addict. So that's the society na kailangan, na hindi natin gusto. At kailangan lahat doon ay, sumama sa pagbabago na yan. Accountability is very important. Kaya lang naman ginagawa ni Duterte kasi he was never held to court. He was never in prison. Wala siyang accountability, kaya very confident siyang magawa ito. Di ba? Ang pangalawa, public funds. Ang pagwaldas ng public funds, tingnan mo ang confidential fund ng Vice President. 125 million pesos, gastusin mo in 11 days. Ko sa balita ng isang araw, 4 na duffel bag.
Ay, grabe yun. 4 na duffel bag na puno-puno ng pera, tapos dadalhin mo, ni hindi alam after sa bangko, saan dinala. Public funds yun eh. And in just a span of time, paano mo nagawa yun? Paano mo Helicopter nagawa? daw kailangan. Pasko, lahat sarado. Paano ka magdi-dispose ng 125 million in 11 days? Pasko pa, December, sarado ang mga... So, confidential funds is an issue na dapat sumama na rin yung mamamayan. Kasi ang confidential fund, dapat walang confidential fund. Lalo na ang mga civilian at mga ehensya. Bakit ka may intelligence fund? Civilian ka eh. May sabi ng PCSO dati, kailangan namin yan kasi may mga nandadaya sa PCSO. Di pa imbestigahan mo sa NBI. Anong problema mo? Marunong ka ba mag-intelligence work? Marunong ka ba Parang, actually, ang confidential fund, kaya nila gustong-gusto yan kasi hindi yan na-audit ng madali. Of course. Tingnan mo ngayon. Ano naman nagpirma doon? Pipirma ka lang ng Piatos ka o Chippy ka o McDonald's ka, pipirma ka lang na ganun. May 100 million ka na. So, bakit Ang mo- mamamayan, tinamaan ka ng bagyo, ni wala kang mabili na yero para sa bubong mo. Ni wala kang tubig o mapakain sa anak mo, kanin o ano. Tapos, 125 million. Hindi lang yan, billion yan in the end. So siguro, ang laban dito against graft and corruption and of course, confidential fund, dapat kasama rin ang taong bayan dito kasi ang pondong ito galing sa taong bayan. Pangalawa, ang pondong ito kailangan ng taong bayan, libreng edukasyon, libreng gamot, libreng paggamot. Yun ang kailangan. Tapos waldasin mo ang pondo sa... Hindi nga natin alam kung renta ng 1 milyong piso kada buwan, renta ng isang safe house. Ano ba yan? Parang, anong klaseng safe house yun? Hindi safe yun. Kasi 1 million pesos, gara-gara nun. Parang, grabe ang pagwaldas ng gobyerno. Unaccountability over killings, abuse of power, and accountability for the misuse of public funds, dapat hindi lang yan si Nery Colmenares, hindi lang yan bayan muna. Mamamayang Pilipino ang talagang sasama dyan kasi hindi naman namin kaya yan kung walang suporta ng mamamayan. Wow. Alam mo, attorney, you played key roles to the impeachments of former presidents and high-ranking officials, no? Are you also committed towards the direction that you said with regards to our VP Sara sa lahat ng mga ginagawa niya ngayon? Si VP Sara, it's of course a decision of the House and later on the Senate. Ang magawa lang talaga namin dyan, mag-file ng complaint. Kung i-endorse ng isang kongresista din, wala ako sa kongreso ngayon, kaya hindi ako maka-endorse. Abogado lang ako ng impeachment, if ever. If ever. Then they will decide. Pero ito yung message namin sa bayan muna. Dapat ang mga impeachment processes sa lahat ng pinakamataas na public officials available sa taong bayan. Bakit? Itong mga public officials na yan, presidente, vice-presidente, Diyos yan sila eh. Bakit? Kahit sino sa atin dito, kahit ikaw, Pasji, kung may magkakaso sa'yo, pwede kang kasuhan bukas eh. Hindi sila pwedeng kasuhan. They are not under the justice system. Bakit? Impeachable official sila. I-impeach mo muna bago mo kakasuhan. O di grabe yung lack of accountability. At process. Of course, pwede kong gawin kahit anong gawin ko, wala namang kaso sa akin. Lalo na pag presidente ka, immune ka from suit. The only accountability mechanism is impeachment. At kami sa bayan muna, wala kaming kimedya presidente ka ng Pilipinas o sino ka man. Ito, share ko lang. May kaibigan ako na close friend ko. Sabi niya, kayo talaga sa bayan muna, lahat na lang ng presidente, pinupunan nyo. Pag ma-impeach, impeach kayo. So, sabi ko, bakit? May presidente bang walang pagkakamali? Sabi niya, wala naman, lahat nagkamali. O sabi ko, di trabaho ng kongresista na i-condemn yun, i-criticize yun. Hindi naman pwedeng, anong gusto mo, yung kongresista na
pag sino nakaupo sa Malacanang, babalimbing doon o yung kongresista na independent at walang pakialam kung sinong presidente doon. Pag may mali, mali. So, So yun pwede sigurong- nating i-amend yung pangalan ng party list nyo. Ano yun? Hindi na dapat bayan muna. Ano yan? Impeach muna party list. Yeah, so anyway, that's just sa impeachment, ang magdulog dapat ng impeachment complaint, taong bayan, and we hope Congress and the Senate will heed the call of the people for that impeachment complaint. Wow, alam mo, attorney, I'm really enlightened with this discussion. Now, I want to get the views of our media. May mga tanong lang po sila para sa inyo. Okay? Go ahead. Magandang umaga rin po, Senador. Mike. Naka-on ba? Naririnig ko naman eh. Ayan, on na. Okay, Roy po sa Current PH. Real talk lang, Attorney Neri. May nakikita ba kayong sa bayan muna, no? Na deal between the Dutertes and the Marcoses involving a way out for PRRD in his EJK ICC case versus and VP Sara's presidential bid for 2025? And is this good for the country or not? Well, ang ibig ko ba sabihin, magdi-deal ang Marcos at Duterte na wala na lang yung mga kaso, basta wag nang tumakbo si Sara Duterte sa Pilipinas? Is that what you mean? I don't see that deal, but is it possible? Of course, yes. Alam mo namang politika sa atin dito. Wala. Kaya nga kami, very strict kami doon na ang ICC wag namin bitawan. Kasi hindi pwedeng i-deal yan eh. ICC yan eh, beyond the control yan ng taga rito eh. Yeah, it's possible, but I don't see that now. Medyo malala na yung hati ng dalawa. And for that to happen, surrender ang Duterte dapat. Durug eh. Para gawin ng mga Duterte yan, durug sila. And hindi pa sila durug eh. In fact, if you look at it, mataas pa sa survey, di ba? So, yun yung ano ko eh. So yeah, I guess it's possible, but I don't see it happening now. Okay, follow-up question? Yeah. Magandang umaga po, Mr. Chot Velasquez ng Elizalde Broadcasting. Ito po yung, I have actually 2 or 3 questions na. Ang una, binanggit ni FPRRD doon sa Quadcom, I think na ang justice system natin ay ineffective. And I think to a certain extent, you were saying the same kanina. Or at least insinuating it kasi nga, if I understand it correctly, yun yung grounds mo sa pagpunta din sa ICC. Pero can you categorically say that you think and believe our justice system is ineffective? Well, if you look at the complainant sa EJK, hindi siya naging effective, lalo ng panahon nila. Imagine, humingi ka lang ng police blotter, pinatay ang anak mo, hindi ka bibigyan. Sa ngayon, nag-commit ang DOJ na hindi bibigay na namin lahat ng kailangan niyang dokumento. So we're watching for it. In fact, sabi nila, may kaso kaming ifa-file dito, let's see. Wala naman kaming sinasabing wag. Tuloy nyo. Pero titingnan namin kung seryoso ang prosecution nyo, kung malakas na kasong i-file nyo, and then that's the time we will decide. But as of now, ituloy namin yung ICC, pasintabi kami sa kanila, hindi namin bibitawan yon. And when we see na hindi pala seryoso ang inyong prosecution, hinanap nyo palang mahinang kaso, lalo naming i-object sa ICC ang inyong pagkaso dito. So, may pagbabago, sabi nila, we will give them the benefit of that doubt na meron silang iimbestigahan kay President Duterte. So you are saying our justice system is ineffective? Yes, in the sense na pag mahirap ka, mahirapan ka talaga. Follow-up po doon kasi, will not the Supreme Court disagree with that? Or what do you think po doon? The Supreme Court may disagree. I don't know. It's the Supreme Court. I'm sure they will. But the fact na nag-ano sila,
nag-ano sila ng mga justice on wheels, dadalhin. May mga preso na matagal na nag-serve sa kulungan, lampas na yung ang sentensya na sa kulungan pa rin. Marami diyan maliliit na krimen, walang pampiyansa. Whoever, whether Supreme Court or not, will recognize that, then that's part ng ineffectiveness eh. Bakit ka makukulong? Na-serve ko ng sentence ko eh. May bureaucratic lang na wala akong abogado kasi. Di ba? So, Tumanggi man sila o hindi, kita sa mga nangyari pa rin. well, the ordinary people decides. So, ako naman, of course, the Supreme Court can always have its say on whether or not they think it's effective. Gusto ko sanang tanungin pa yung how to fix it, kaya alam mukhang mahabang discussion po yun. No? Punta na lang po ako din sa may next question. Nung pong bago mag-election noong 2016, ito yung sinabi sa akin nung mother ko, tinatanong niya ako, sinong iboboto nating presidente? Sabi ko, sino pa sa palagay mo ang gusto mo, ma? Ang salita niya po ganito, no? Sabi niya, pag si Duterte, maraming mamamatay eh. Ang mother ko ay hindi nakatapos ng elementarya. But with that limited consciousness, as we say it in sociology, she knows what the next 6 years will be. Pero, nanalo pa rin si PRRD. So ito po yung aking question. Don't you think it resonates with the thought of the masses, yung binanggit niyo po kaninang street justice? Unfortunately, marami ang naniwala dyan because that shows the frustration of the Filipino people sa governance. Grabe ang korupsyon. Pag may ang anak ko ni rape, wala man lang nangyayari sa korte. Di ba? All this frustration na abusado ang mga government officials. So, they think the solution of Duterte was the correct solution. Mantakin mo, mangako ka na mawala ang droga in 6 months. Di ba? In fact, nangako nga siya minsan, isolve niyang traffic ng Metro Manila in 6 months. So, parang nangako siya na libreng pamamahagi ng lupa sa lahat ng magsasaka. Pag sino ba naman yung mabighani? Marami ang nabighani sa pangako ni President Duterte. Pero in the end, wala pa lang wala pa lang intention, wala pa lang implementation yon. He was just another trapo promising to the voters. Kaya yun lang ang unfortunate doon na nakumbinsi niya ang marami sa matamis niyang dila na his brand of justice is the better justice. But now I think many recognize the fact na hindi totoo yan. Hindi niya na-solve yung problem ng droga nung panahon niya at nung nawala na siya, nandyan pa rin. So, unless ang solusyon ni Duterte for 100 years, araw-araw patayan tayo para masolve ang droga. But that's not something that everybody wants. Yeah, I guess it resonates. It's up to us to explain to the people that's the worst thing that can happen to us. The solution is rather we should work for reforms in our society. Ito po yung pangatlo, no? Sino mo nang binoto ng nanay mo at sino binoto mo? Well, I did not ask my mom kung sino yung binoto niya kasi I want her to have her independence sa pagpili ng kung sino yung gusto niya ang pinuno ng bayan. Ito po yung pangatlo, no? Kanina binanggit yung about BP Sara. And I think interest ng marami din. If she can do something about it, do sa may what the ICC, of course, I think naiintindihan na natin na she will do everything to protect her father. Yes. What can she possibly do about it? Wala akong maisip eh. Vice President siya eh. So I don't see anything she can do. Sabi ko ang ICC, walang palakasan eh. The only thing she can probably do, I don't know, lumuhod na lang sila sa mga Marcos ngayon. Yun na yung magawa niya dito. But the ICC case will still continue. Yun ang problem area niya. Kasi pwede magpalit na naman ang ihip ng hangin sa 2028 kung ano, di ba? So, I don't know what she'll do, but I think ICC is beyond her control. Thank you po. Thank you, Chot.
Magandang umaga po, Attorney Nery Colmenares. Nico Bagsik po of Teleradyo. Attorney, na-mention nyo kanina na yung families are still experiencing threats po from the authorities until now po ba? Tama po ba? Ngayon, hindi na. Wala na ako narinig at least, no? Pero there were times before, panahon ni Duterte, may umaaligid, may nagtatanong, saan ba dito yung bahay ni... Kasi mahirap lang silang, hirap hanapin ng address. Nagtatanong, so they were fearful. Kaya mabuti naman may simbahan, yung Rise Up for Life ng National Council of Churches, United Council of Churches, na nagtumutulong sa kanila na sanctuary minsan, kung ano matulong. But yeah, there were threats experienced before. Sa ngayon, I haven't heard from Wala them. na. Parang wala silang sinabi. Pero sir, ano po yung naging epekto nito doon sa families? May mga families ba na hindi na nagtuloy na magbigay ng statement or ng kaso sa ICC po? And ano kaya yung magiging epekto rin nito doon sa kaso sa ICC? Marami dati ang nag-signify, yung unang marami. May mga iba na umatras na lang. Kasi, takot, kombinasyon ng takot Pangalawa, pera nahanap buhay sila Wala naman silang makain Pero pwede pa rin pa silang bumalik kahit umatras na? Pwede pa silang magsampa ng kaso sa ngayon dito sa Pilipinas. Pwede pa magsampa sa ICC pwede na mag-submit sila ng supplemental affidavit. Pero yung kaso na yon, yung panahon ni President Duterte, hindi yung ngayon. Kasi withdrawn na tayo from ICC. And then second question ko na lang po, Attorney, kasi we're also getting in touch with the families po, no? And actually dun sa paghilom naman kay Father Flavi, and most of them are, parang ang sentiment nila is so near yet so far. Kasi nga po, parang yung usapan regarding sa arrest is, di ba, noong October pa, sabi ni Senator Trillanes. But until now, magde-December na, wala pa ring arrest. May idea po ba kayo kung kailan or kung gaano kalapit na itong possible arrest po sa That's the feeling of most families so near it so far. Ako, ang tingin ko, dahil malakas ang ebidensya at pwedeng tahiin na, hopefully, hindi ko sinasabi, hindi ko pinipredict, hopefully before the end of the year. Pero sige na, pero ako, tingin ko, by the first 6 months of next year, by first half, most likely na yon. I still hope before the end of the year, but most likely in the first half of next year, pwede na mangyari yon. So latest po is first half of next year, 2025. Sa aking pagtingin yun ang problema dahil walang palakasan sa ICC, wala rin kaming information sa loob because they just decide on their own. Hindi naman yan kapareho dito sa atin. So, para sa akin yan, first half of next year, hopefully before the end of this year. And can you guarantee po na merong effect po itong sa Senate hearing tsaka sa Quadcom meeting po yung mga pronouncement po ng dating May effect yan. In fact, natahi ng ng investigators ang maraming nangyari sa Quadcom especially, lalo na yung testimony ni Colonel Garma. So, abot kamay pero suntok sa buwan. Good morning, Attorney Sinino sa Hatop. Would you think yung tinatarget niyong maaresto si TRRD ay mangyayari despite the fact na ang senyales ng Pangulong Marcos ay parang hindi naman dapat manghimasok ang ICC sa bansa because yung justice system pa rin ay tuloy-tuloy pa rin tumatakbo, tumaandar? Yeah, yun ang problema nila kasi ang justice system tumatakbo. Pero hindi nila kinakasuhan si Duterte for 7 years na. 8 years na ba? 8 years. So, ang hirap mo mag-argue. Tumatakbo naman may kaso ba siya? Wala tapos agad yung argumentong yon. Ngayon, sa akin, kahit may kaso pa si President Duterte dito, pero kung pagtingin ng ICC na it was intended for, to shield him from accountability, kung drama-drama lang halimbawa, nasa rule siya ng ICC, or inordinate delay, umabot na naman ng 10 taon, 5 taon yung kaso niya dito, the ICC will take jurisdiction. Pero actually, nagtaka ako sa mga sinasabi nilang ganon, kasi ang opinion ng karamihan sa inyo, hindi hirap kayo sa justice system dito, di ba? Parang, so how can you argue sa ICC na gano'n when many people had very, very, very difficult experience, to say the least,
sa justice system na. At ang halimbawa talaga namin, yung mga pamilya na sa EJK ni Duterte na hanggang ngayon, I don't know kung may witness pa dyan na matira. I don't know kung yung dokumento nandyan pa. I don't know kung mga blatter na yan, mga SOCO report nandyan pa. Baka naubos na yon. So talagang hirap silang maghanap ng justisya dito sa ganong kalagayan. Attorney, assuming without the benefit of the doubt, the warrant of arrest came, yes, for example, tomorrow or the next month, naniniwala ba kayong ugat para maaresto ng ICC si President Duterte is the President itself, President Bongbong Marcos, will allow the arrest? Malaking bagay yon. If paglabanan ni President Marcos at hindi ipapatupad yung warrant, hindi yan mapapatupad ng ICC kasi hindi nila papapasukin dito yung warrant of arrest. Another thing, tungkol kay DT, would you think there is enough number to impeach the Vice President? I don't really know. Sa House? Impeach meaning sa Senate? Sa House. Or Senate? Hindi ko alam eh. Actually, wala ako sa Kongreso ngayon kaya hindi ko mabilang ng gusto. Pero marami ang tingin may accountability siya doon. Ang issue kasing idulog ng sambayanan sa Kongreso, both the Senate at the House, impeachable ba yung ginawa niya? Yung mag-withdraw ka, yung may 125 million ka and hundreds of millions na ginastos mo, ayaw mong sabihin kung saan. So yun lang ang issue ng taong bayan sa impeachment. And if the senators or the members of Congress believe na hindi dapat gawin yon ng isang public official, So it's she impeachable? will be impeached. For me, it's very impeachable yon. Attorney, isa na lang last. Do you think there is a congressman na maglalakas ng loob to support or file the impeachment complaint against the Vice President? Well, ang magfa-file, ang gusto namin, taong bayan, not a congressman. Ang congressman will endorse. Do you think? Yes, makabayan. Franz Castro, ACT Teachers Party List. Arlene Brosas, Gabriela, Raul Manuel, Kabataan Party List. In the end nga, party list ang medyo matatapang sa Kongreso eh. So yeah, meron naman yan. Pero mas gusto namin, taong bayan ang magdulog. Hindi kongresista o senador. Spearheaded pa ng impeach mo na party list. Meron din ano? Impeach mo na party Impeach list. muna. Thank you. Hindi bayan muna. Attorney, okay lang po ba? Good morning. Good morning, Morning Congressman. po. Good morning. Is the administration, or do you advise this administration to enforce the warrant of arrest in case it is issued by the ICC against Duterte before the elections? Would that be a strong political advantage for the administration, especially for the president, if the arrest warrant is enforced in case it is issued before the elections? Yes. Sa akin, mas lalong ang maganda. Kasi maraming tao ngayon naniniwala na mas mali talaga yun eh. Mali talaga. In fact, dating survey na sa EJK, as panahon pa ni Duterte, marami nagsasabi, we support him, we voted for him, but we don't want EJK. So sa akin, mas marami pang makumbinsi na bumoto sa kanila if i-implement nila ang warrant of arrest. On another aspect, you foresee the President or Malacanang granting an amnesty to Mary Jane Veloso since she's coming home? Yes. I think the Indonesian government Yes. does not exactly favor the intrusion or the sovereignty of the justice establishment of the Philippines, over their convicts and over their Well, people. actually, pag malipat na si Mary Jane Veloso, the jurisdiction transfers to the Philippines. At pag gusto ng presidente ng Pilipinas na palayain si Mary Jane through clemency or pardon, then pwedeng gawin na yan ng presidente. I have a comment doon sa sinabi ng DFA. Masamang optics daw yun. Masamang Optics. Pag i-pardon si Mary Jane, Diyos ko naman, hustisya ang hiningi ng taong ito. Tapos i-optics yung... I dislike that DFA statement. Pag ikaw kaya nakakulong doon, at sabihin sa'yo, huwag ka muna naming i-release kasi masamang optics, that's really unreasonable for the DOJ to say that we will not allow the pardon of Mary Jane Veloso. Sinabi nila kahapon yan eh.
because it's bad optics. Hindi tama yon. The fact na binigay ng Indonesia na sa atin, tingin ko buo na sa loob ng Indonesia na walang kasalanan si Mary Jane. Pero sinasabi ng Indonesian government that ordinarily a foreign country should respect their justice system or the decision of their justice system. But in this case, there was also a statement made that they will also respect the Philippine government Correct. issues an Correct. amnesty for Mary Jane Veloso. A pardon for Mary Jane does not show disrespect to the Indonesian justice system. Because presidents pardon even those convicted in the Philippines. That doesn't mean the president does not respect the justice system of the Philippines. May pardon naman yan, may clemency naman yan. I don't see the DFA statement na pag amnesty pardon siya, disrespect sa Indonesia. I don't see that. I don't even think the Indonesians will complain if that's the case. Thank you very much, Maraming salamat po. Attorney, one last one. May tanong pang huli. Ako naman, okay lang. Yes. Senador ulit. Sige, Senador. Pahabol, just to reiterate. Ano ho ang posisyon ng Bayan Muna sa mga panawagan na si VP Sara na mismo ang sumagot sa mga tanong sa fund use? At sa tingin nyo ba, dahil dito may impeach si VP Sara or makukulong? Yes. Matagal na kami nananawagan dyan na sagutin mo. Simpleng tanong ito eh. Paano mo ginastos? Hindi niya sinasagot. Ang dami niyang style ha. Mga tauhan ko yung hinaharas nyo. Mga tauhan mo kasing binabala mo doon sa Kongreso eh. Ba't mo binabala? Is that a sign of a good leader? Ibala mo yung mga tauhan mo, di nako-contempt sila doon kasi hindi naman nila masagot, ikaw yung may... So, Vice President Duterte should answer the allegations against her. At hindi pwedeng sabihin niya lang, in aid of re-election or whatever, kahit ano pa man ang intensyon ng mga kongresista dyan, may legitimate na tanong sa'yo ang taong bayan na mismo. Hindi, huwag kang magpalusot dito na in aid of re-election or hinaharas kami. Answer the question and that will go away if you answer it right. And there you have it. Chairperson po ng ating Bayan Muna Party List, Attorney Nery Colmenares. Palapakan po natin. Dito lang po yan sa The Agenda.